Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 7 hanggang July 13. So Libra, tulad ng kagawian, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung anong kapalaran mo para sa mga petsa na yan. So sit back, relax, enjoy our reading for today. At tulad po ng nakasanayan, this is a general reading. So kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang libre yun. Kaya relax ka lang. Okay, relax ka lang. Use your intuition. Yan ang mga gamit mo para malaman mo kung ano yung mga impormasyon na para sa'yo, nabigay sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Libra, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang matinding isang tanong, hasagutin ko yan sa isip lang natin. Secret lang natin yung question mo. Don't write it down. Huwag mo isulat sa baba. Sa isip lang at sasagutin natin yan mamaya at the end of our weekly reading. Okay? So Libra, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your love, for your support. Kasi yan lang po yung tanging paraan para supportahan nyo po ako para every time na meron tayong reading na free for Libra ay magtuloy-tuloy po tayo. No? So thank you po for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayon July 7 to 13? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Queen of Pentacles. In the area of what you want, you have the Three of Cups. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. Lovely. In the area of your near future, you have the Eight of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron ka namang Judgment card. Wow. In the area of your fortune, meron ka namang Justice card. Yes, harvest time. What's yours is yours. Mga bagay na pinagkait ay babalik na. So this is justice for you. So congratulations. In the area of your divine advice, you have Temperance card. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Libra, ano kaya ito? Ano ang lalamanin nito para sa inyo, para sa linggong ito? Sabay-sabay ito siyang bubuksan, maya-maya lamang. So, bago natin basahin in very comprehensive way at talaga namang detalyado ang mga cards mo for the week, ano muna ang iyong lingering energy in your background na makatulong sa iyo para lagpasan ang bawat aspeto na ito sa buhay mo sa linggong ito. You have, wow, Hierophant. This is something beautiful. May basbas ka daw this week, Libra, para gawin yung mga dapat mong gawin. Okay? Protektado ka ng higher power, ng higher being, ng spiritual guide. Ay parang feeling ko you're being favored at parang, I don't know, ayoko sabihin to, pero parang sabi ng spirit guides mo, paborito ka daw this time. Yan, paborito ka daw this time. So make sure na kung ano man yung plano mo gawin, wag ipagpasabukas, wag i-delay, wag nang tulugan. Kung meron ka mang balak gawin mo na. Nakita ko rito na you're actually getting closer to a job. For some of you, hindi sa lahat. Nakita ko dito na parang palapit ka na daw sa isang trabaho na makukuha mo sa isang institusyon or isang kumpanya na malaki na parang kilala sila o kaya very reputable or respected company ito or industriya ito na parang makakapasok ka daw doon. Magiging part ka ng industriya na yan at magkakaroon ka ng pwesto dyan and you're gaining more respect than others. And I'm seeing you enjoying kasi noong una, before natakot ka pumasok dito but nakita ko na parang you're gonna enjoy this at akala mo lang nakakalula o akala mo lang imposible pero belong na belong ka pala dito. So congratulations. For some of you yan ha. But for some nakita ko na stay committed daw sa ginagawa mo. Because nakita ko na you're trying to buy a house or build a house or may pinapaayos ka, nire-renovate ka because I saw the symbols here of home. Sabi ng spirit guides mo, yes, you're about to attain para meron ka makukuha o may tatayo o may pupundar about your home setting. No? So parang ngayon, sabi ng spirit guides mo, continue being committed sa mga ginagawa mo. Halimbawa, sa trabaho o sa negosyo, medyo nahihirapan ka siguro, pero continue mo lang, panindigan mo lang yan because nakita ko na makaka-apekto yan sa iyong family life. No? Magkakaroon ka ng panggastos for them o pang-build na ng bahay, pang-build ng pang-renovate, ganyan. So nakita ko rin for some of you, palakasin daw ang inyong spiritual power. Meron sa inyo, depende po ha kung ano po ang inyong religion. Ayoko namang ikulong lang sa isang religion ang itong sasabihin ko. Pero some of you, kailangan daw magbalik sa inyong routine when it comes to your religious practice, no? Nakakaligtaan nyo daw kasi. So make sure this time around, continue building your spiritual power para patuloy kang buenas na buenas sa mga bagay na ginagawa mo this time, okay?
So, Hierophant is your background. Naririnig ko din, sabi ng spirit guides mo, continue mo daw na ilaban o panindigan ng iyong moral standings. Halimbawa, sa isang ito lagi ko itong ginagamit na example when it comes to Hierophant. Na halimbawa, sa opisina, kilala ka bilang hindi kumukuha ng mga office supplies kasi alam mo na office supplies yun, so bakit mo iuwi? So may mga halimbawa mag-uuwi ka ng gamit kasi nga aasikasuhin mo sa bahay yung mga papeles, sabi mo hindi ako kuha ng additional typewriting, hindi ako kuha ng additional ganito kasi ano yan, resources yan ng kumpanya, hindi ko gagamitin. So yung mga paninindigan mo na ganun, parang panghawakan mo daw yun. Your moral values, your core values will be your guide para magtagumpay ka sa buhay. Parang panindigan mo daw yung mga bagay na alam mo at pinapaniwalaan mong filosofiya sa buhay mo. Okay? So napakaganda. Embrace and panindigan ang iyong core values. So Libra, pag-usapan natin yung full spread, but first, ilan muna ang iyong major arcana sa buhay mo for the week. You have 1, 2, 3, 4. Apat na major arcana. You have the Justice card, the Temperance card, the Judgment card, and the Hierophant. Yes, panindigan ang mga bagay na gusto mong buuin o mga bagay na tinatry mo i-create, ipundar, itayo, linangin, continue daw, be committed. And meron daw mga katotohanan ka pang dapat malaman this time na dapat kang magising. Parang may mga actions ka daw kasi na mali or actions na o sistema o paraan na ginagawa na hindi pala tama o hindi nag-work. Kaya kailangan parang, okay, kailangan ko magising doon para maging mas mabilis ang pagtupad ko ng mga bagay na gusto kong buuin, gusto kong makuha. And you have to really push things on the right way, ha? Hindi pwedeng shortcut. I'm hearing wag daw shortcutin, wag daw maghanap ng mga kakaibang paraan na baka mapahamak ka, Libra. Just be true to what's needed and also mag-abide daw sa batas, Libra. I don't know why, hindi ko sinasabing lahat kayo ay gagawa ng mali, pero sabi ng spirit guides, malakas na ang tawag at mensahe na gawin lang yung tama. Gawin yung sistema. Huwag kang gumawa ng isang bagay na ikakapurnada o ikakadelay ng mga bagay na gusto mo makamit this time, okay? Make sure you're doing things the right way. At magising ka sa katotohanan na parang, okay, mali pala to. Okay, yan pala dapat ko gawin. Okay, pwede naman palang gantong paraan. Bakit ako naghihirap sa isang paraan? So, make sure na magising ka daw sa mga wrong things na ginagawa mo o kaya magising ka sa isang totally truth sa bagay na ginagawa mo. Kasi meron daw tayo mga ginagawa na akala natin ito yung katotohanan. Kaya ito yung gagawin natin. Yung pala, mali pala yun. Halimbawa, meron akong ganito example before na pumipila ka, nag-a-apply ka sa isang agency kasi gusto mo mag-abroad. So, ikaw naman, akala mo, ito lang yung papeles sa kailangan kasi yun ang truth na akala mo kailangan. Pero pagpasok mo sa agency, sabi, ay, mali ang dala mo, hindi ito kailangan, itong isa. So, dahil hindi mo inalam ang truth, ngayon, hindi ka nagising sa katotohanan, hindi mo tuloy mabubuo agad-agad yung bagay na kinecreate mo. So this time around, alamin mo yung truth, magising ka sa katotohanan about the truth in that area, sa gagawin mo, sa bubuin mo, para mas mapabilis at hindi maharangan yung blessing na paparating sa'yo. Okay? Make sure you do that this time, Libra. 4 na mensahe yan sa'yo ng yung 4 na major arcana for the week. Okay? Sa pag-usapan natin ang yung full spread. At the center, you have the Queen of Pentacles. Yes, ngayon talaga nakita ko na may bagong darating sa'yo. Nakita ko dito pera, resources. Kung nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, naghahanap ka ng paraan kung paano ka mas kikita o magkakaroon ka ng sideline o parang iniisip mo, teka, saan ako kukuha ng panggastos, marami akong hinuhulugan, marami akong binabayaran, magka-college na si Bunso, hindi ko alam kung saan ako kukuha, naiilit na yung bahay, hindi ko alam kung saan ako lilipat, ganyan-ganyan. So ngayon, nakita ko this week, Libra, unti-unti mo na mabubuo yung mga bagay na opera na magagamit mo na pagkakakitaan in order for you to supply yung mga needs sa family mo. Halimbawa, with a rabbit here, telling you may multiplication eh. May mag-multiply, may dadami, may lalago, may tutubo. So parang sabi ni Spirit Guides mo, yung blessing na darating sa buhay mo this week, whether new job o baka meron kang bagong blessing ngayon as we speak na bagong trabaho, bagong pagkakataon, new opportunity, sabi ng spirit guides mo, lalago daw yan. Kakaroon daw yan ng domino effect. It's either makakapagpuntar ka na ng additional trabaho or additional na sideline o kaya may ipon mo na yung pera na yan o makakapag-invest ka somewhere na talagang lalago ang pera mo. Sabi ng spirit guides mo, pag-aralan mo daw, with a Hierophant here, it's all about also
gaining more knowledge. So kung halimbawa mag-i-invest ka, halimbawa itong pera mong ito, itong pentacle na to, pwedeng pera yan, bagong trabaho, bagong negosyo, kung ano man ang meron darating sa inyong blessing this week. Sabi ni Spirit Guides, pag-aralan mo daw. Pag-aralan mong mabuti kung paano mo mapapalago yan at mo-multiply sa buhay mo para meron ka ng pang-araw-araw na diskarte, pang-araw-araw na kita, pang-araw-araw na panggastos. Ano? Para nakita ko rito makapag-relax ka na. Parang, ay, meron ako pambayad next month, meron akong mabubukod for the bills, meron akong pambayad sa upa, meron akong pang sarili ko, meron akong pang ipon, ganyan. So you have resources, napapalago mo yung pera mo. Pero sabi ng Spirit Guides mo, kung mag-i-invest ka, make sure na pinag-aaralan mo. Hindi pwedeng lagak ka lang na lagak o naniniwala ka kaagad sa mga pangako ng ibang tao na, uy, papalakihin ko pera mo. Uy, mag-invest ka lang ng gantong kaliit, next month, 500% na. No. Pag too good to be true. Kapag masyadong matayog, pag masyadong masarap sa tenga yung pinapangako sa iyo ng someone, learn to research muna. Okay? At huwag ka agad maniniwala kung lalo na pagdating sa iyong pera. Huwag mong basta-basta ibibigay o ilalagak ang pera mo just because na engganyo ka dun sa matatamis na salita o kaya naniwala ka sa sinasabi. Kailangan nagre-research, kailangan inaalam, especially here with the Hierophant. Kailangan mo magtanong-tanong. You need additional mentors or guide or helping hand. Someone that will tell you, uy, Libra, mali yan. Mali ang investment na yan. Uy, Libra, huwag ka dyan mag-invest. Medyo shady yan or medyo delikado yan o parang scam na yung pinupuntahan mo. So make sure this time, Libra, when it comes to giving your money to someone or somewhere or to a company, kailangan pinag-aaralan. Kailangan binubusisi, nire-research, pinagtatanong-tanong. Pumupunta ka sa SEC, I'm hearing, para alamin kung legit ba yan, kung may permit ba sila, kung matagal na ba sila sa business na yan, meron ba silang reputasyon, meron ba silang experience. So kailangan mo daw alamin yun before you give your money. Pwede rin to sa pinapautang this week, Libra. Hindi pwedeng nagpapautang ako ani kanino basta-basta. Make sure that this person ay magbabayad at meron kayong pinirmahan o meron kayong pinanghahawakan na nakita ko ito kontrata na kontrata na parang sigurado ka, meron kang pangahawakan na bagay na alam mong mababawi mo yung pera mo. So don't just give your money basta-basta. Huwag ka basta-basta maglalabas ng pera ng, okay, ito, pera ko, yan, ganyan. Hindi pwede. Because baka masira yung kapanatagan at kaayusan ng flow ng energy ng money sa'yo. So make sure, protect your money, nurture your blessing, at wag basta-basta maniniwala sa ibang bagay o sa ibang tao. Okay? The Queen of Pentacles, i-clarify natin. Kasi alam mo, Libra, kapag may mga tao sa paligid mo na nakakaalam na may pera ka o nakakaalam na may blessing ka, ayan, bigla-biglang lalapit sa iyo yung iba't ibang klaseng tao na hindi naman talaga nakangailangan o hindi talaga gusto, hindi talaga faithful o hindi talaga totoo, tapos bigla-bigla kukunin lang yung pera mo. So make sure, be smart, okay? Be smart when it comes to your money. The Queen of Pentacles being clarified by the Eight of Wands. Yes, ngayon mag-focus ka daw sa kapirahan mo, mag-focus ka sa pagpapalago ng pera. Always research. Halimbawa, gusto mong bumili ng farm kasi may pera ka ngayon. Aralin mo mabuti saan ang farm bibili, magkano, ang gagawin mo doon, hindi pwedeng itatambak mo lang, nakabuyang-yang lang yung farm na yan, sayang ang perang natutulog. So make sure, mag-research ka para alam yung gagawin mo next step. Sabi ng Spirit Guides mo, para lumago ang pera, focus on this. Para lumago ang blessing, mag-focus ka dyan, nakatuon ang attention mo, walang distraction, talagang magkaroon ka ng mas marami pang kaalaman. I'm seeing you reading books or asking people na expert doon sa blessing mo, na parang, uy, meron akong gantong trabaho, meron akong gantong blessing, ano kaya pwedeng gawin dito? So, ngayon nakita kita na parang nagtatanong-tanong ka, inaalam mo mabuti, at talagang nakafocus ka dito. I'm seeing quick success. May mabilis na success sa darating sa'yo. I'm also seeing someone of you traveling. Parang may mag-travel sa inyo going somewhere because of this blessing. So baka ang trabaho na ito o negosyo mo na to ay involving traveling, lipat dito, punta doon, punta dyan, kasi marami kang inaasikaso. So this is gonna be a very, very busy week for you, Libra. So congratulations. Basta ang sabi ko sa iyo, maging matalino ka pagdating sa iyong pera. Hindi pwedeng bigay na bigay, hindi pwedeng laan lang laan, always abide with the law, always magtanong-tanong, mag-research, kailangan may kontrata, kailangan may pinanghahawakan ka, okay?
In the area of what you want, you have the Three of Cups here. Three of Cups telling you, yes, you want to celebrate something. Kasi nga, ngayon parang meron kang nakuha talagang blessing eh. Meron kang bagong trabaho, no? Meron kang new opportunity this time. Baka natanggap ka na o nakalipat ka na o kaya meron ka na panalunan about something. Tapos ito yung pera o yung pagkakataon, iniisip mo, paano ko to makapakinabangan? So very, very focused ka dyan. Trying to find new ways or new opportunity or new paraan para mapakinabangan mo tong blessing na to. And talaga namang umaapaw ang basbas sa'yo this time, Libra. Like, sabi ko sa'yo kanina, parang favorite ka this time eh. Kaya talaga mag-celebrate ka because you want to, I don't know, nakita ko yung parang relax na relax ka. Relax na relax. Kahit sobrang busy, sabi ko sa'yo, magiging busy ka this time. Pero merong energy of relaxation, energy of having fun. A videoke, party, celebration. Meron ba sa inyo mag-birthday, family member this time? Kaya parang sobrang saya mo. Nakita ko na parang some of you parang maaprubahan yung papers o maaprubahan yung presentation. O kaya parang meron kang leveling up. Parang na-promote ka ba, Libra? Parang ganyan. So, ngayon may celebration ka talaga eh. Kasi parang you are now closer to the things na matagal mo pinagdasal because with the Hierophant here, it's all about granting also wishes, granting yung mga bagay na pinagdasal mo. Nakita ko na palapit ka na daw doon. Parang palapit ka na sa bagong simula ng buhay mo. And now, if you want to celebrate, go, do it, celebrate, and take things lightly daw. Ngayon, parang sabi ng spirits mo, kailangan mo din daw mag-relax, kailangan mo mag-have fun, enjoy things, huwag ka laging seryoso, okay? The Three of Cups, i-clarify natin yan. Sabi rin dito parang mayroong magyayaya ba sa'yo ng reunion or parang college or high school reunion na kailangan mo puntahan or meet up for a family gathering, and nakita ko doon na blessing also will come to that. Parang you will meet someone that will help you there, a stranger, sa pagkitipon na yan, sa pagkikita na yan. Kaya take the chance. Kung may magayaman sa iyo ng bakasyon o pagkitipon, party, reunion, go. Kasi nakikita ko rito na makakamit ka daw ng tao doon na makakatulong sa iyo moving forward, especially sa mga binubuo mo. Okay? The Three of Cups being clarified by the Temperance card. Dalawang beses, so basta Temperance card, yes, you are protected by Archangel Michael. So congratulations, protektado ka ng ating napakabuting Archangel. Sabi ng spirit guides mo ngayon, parang peace and harmony is coming in your life. Gusto mo talaga ng katahimikan, kasaganahan, katiwasayan ng buhay mo, no? Ngayon parang you're trying to have a good bonding time. Yan, nakita ko, bonding with the family, bonding with your kids. Parang for a very long time kasi sobra ka nagpagod sa trabaho. Ngayon parang nakita ko na parang pinaprioritize mo yung samahan nyo. Friends, family, loved ones, o magulang mo na parang sabi mo, ay teka, sobrang bigat na para ng trabaho ko. Ngayon naman, bumalik ako sa pamilya ko. Especially here, with the Hierophant, it's also about home setting, pang pamilya, para sa iyong bahay. Nakita ko na you're gonna celebrate something. Either way, I don't know, biglang pumasok sa isip ko at nakita ko yung image of someone graduating. Nakatoga, puting toga, or black toga. Nakita ko yan na parang you are now celebrating kasi yung mga pinaghirapan mo, yung mga cultivate mo, sumikapan mo, ay nagbunga na. Nakita ko na parang dahil sa sobrang pasensya mo at pag-sumikap mo, nagkaroon ng magandang resulta yung ginawa mo. So congratulations, Libra. In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles here. Ace of Pentacles, yes, new life, new beginning, out with the old, in with the new, papasok ka na daw sa bagong era ng buhay mo. Nakita ko talaga some of you are graduating or finishing something, kaya para nag-celebrate kayo. Meron sa inyo aalis na o uuwi, lilipat na ibang lugar eh, because this is transferring or going somewhere kasi nakita mo na doon ang bagong simula, doon ang bagong buhay, and you and your family are just trying to having this optimistic daw na mindset. Sabi ng spirit guides mo, kung meron ka daw idea, kung meron ka daw plano, sabihin mo daw, huwag ka daw mahiya. And nakita ko na yayabong daw yan, magkakaroon ng magandang resulta yung plano mo na yan. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, Libra, be confident. Be confident in your plans, okay? Because meron daw patutunguhan yung plano na yan, okay? Nakita ko rin dito na kung meron kang plano tapos may alinlangan ka na parang pwede kaya yun? Magagawa ko kaya yun? Sabi ng, tumipad. Sabi ng spirit guides mo, ay magtanong-tanong ka daw, especially here with the experts, with the Hierophant. Meron ka daw dyan na, halimbawa, gusto mong ipaayos yung kusina mo. Halimbawa lang ha, tapos hindi mo alam kung paano. Hindi magtanong ka sa mga contractor, maghanap ka ng engineer na kakilala mo, o kaya pwede ka rin mag-research sa YouTube. Marami na mga mga vlogs about renovating the house. Baka makapulot ka doon ng valuable information na makakatulong sa iyo ng
pagpapalakas ng idea mo at magkaroon ka ng confidence sa mga plano mo this time, okay? The Ace of Wands being clarified by the Two of Wands. Yes, clear vision. Nakita ko dito, yes, kailangan mo talagang maghanap ng mga bagong ideas. Ask someone, pwede ka rin mag-research or ask an expert na talaga nakakaalam dun ha. Hindi ka naman kasi pwede magtanong-tanong lang kung kani-kanino basta-basta. Kasi baka naman sila wala silang kinalaman o wala silang ka-idea sa plano mo tapos bigla-bigla sila magbibigay ng advice tapos sinunod mo naman tapos baka magkamali pa kasi nakinig ka sa mga maling tao. So make sure, find someone talagang expert sa gagawin mo para magbigyan kanya ng clear vision on what you truly want. Because Two of Wands is having clear vision, malinaw na pananaw doon sa mga bagay na gagawin mo para magbibigay sa iyo to ng boost, magbibigay sa iyo to ng confidence na ilaban gawin yung plano mo, okay? Sabi rin dito ng spirit cards mo, Libra, panahon na para kumawala ka sa nakasanayan mo, talagang getting out of your comfort zone, getting out of sa mga mundong ginalawan mo before na masyado ka naging komportable, para talagang panahon na for something new. Because Ace of Wands is new life, new beginning, new work, new job, pwede rin ito ay promotion o kaya paghahanap ng better option sa buhay. Kaya ngayon, time na talaga para kumawala ka dyan. Mag-step forward ka na, mag-take a leap. Sumugal ka naman sa buhay mo, take a risk para mahanap mo yung bagong simula na para sa'yo. Pero kailangan, if you're taking a risk, dapat malinaw sa'yo kung ano yung bagay na isusugal mo, yung mga bagay na ihakbang mo. Hindi naman pwedeng humakbang ka na nakapikit, di ba? Kailangan pinag-isipan, pinagplanuhan, malinaw sa isip yung bagay na susubukan mong bago sa buhay mo, okay? Pag-isipang mabuti. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups here. The Six of Cups, sabi niya, meron daw nagregalo sa iyo eh. This is like gifting you something eh. Ito ang naka-apekto dito. Kaya meron kang darating na blessing this time na alagaan mo, pagko-focusan mo, ino-nurture mo, palalaguin mo. Because someone gifted you. I don't know why. This is a gift of money from a friend or from a family member na parang pinahiram ka ng pera ba o napanalunan. Meron kang napanalunan eh. This is a gift that will make you so secured sa buhay mo. This is financial security ha. Nakita ko dito. Parang merong nagregalo sa'yo o meron kang I'm seeing pera na nakuha from a past job na parang ngayon mo lang kinubra yung pera. Kaya eto meron ka ng pagkakataon na gawin o itayo o magamit siya for something better sa buhay mo. Or nakita ko na from family inheritance o parang loan or SSS loan or nakita ko kasi dito parang meron ka nilakad na papeles, Libra. I'm seeing an old woman. Parang may nilalakad na pera or something inherited from namayapang asawa or namayapang kamag-anak na meron kang parte doon at ngayon nakompleto mo na siya, nakuha mo na siya kaya meron kang panggastos o pangtayo o resources sa mga bagay na kinakailangan mo this time. For some of you, yes, I'm seeing you talaga may binibigay sa'yo binibigay sa'yo from someone that you know in the past or someone na talaga matagal mong inaasahan, ito paparating na siya, magkakaroon ka na ng pera this time. So congratulations. I-clarify natin para mas malinaw, Six of Cups. I'm seeing talaga din merong pagbabate o pag-aayos, a union of two people, a union of two business, o parang business partner ito na magbibigay sa iyo ng kapital, o magbibigay sa iyo ng pangpundar o pagpapautang, ganyan, o meron sa iyo magbabayad na, something like that. But most definitely, nevertheless, this is someone that you know giving you something na blessing na magagamit mo, panimula, napapalaguin mo at magtutuloy-tuloy yan for something good in your life, okay? The Six of Cups being clarified by the Queen of Swords. Yes. Nakita ko na parang this is something that you truly deserve. Nakita ko kalkulasyon, pera, may kina-calculate, may pinipindot sa document o may pinipindot sa calculator na parang pera mo talaga to. At nakita ko na parang ito'y deserve mo talaga makuha kasi nilakad mo talaga to in the past. Either nga pera from a loved ones, mana, or namayapang loved ones na meron palang iniwan sa'yo at ngayon kinukuha mo na yung pera, or loans, or parang government agency na pera mo ngayon gusto mo nang kunin, for maintenance or for your retirement. Nakita ko din for some of you, ito'y perang deserve mo. I'm hearing parang from annulment, parang humihingi ka ng suporta for your kids. Kaya ngayon meron ka ng kapital ngayon panggastos. O kaya talagang may nangutang sa'yo before. Ngayon nagkaroon ka ng lakas ng loob na singilin siya. Kaya ayan, parang sigurado na secured na magbabayad siya sa'yo. So congratulations, Libra. In the area of your near future, you have the Eight of Cups here. Yes, you're now setting off. Patungo ka na. I'm seeing talaga to traveling. Ngayon nag-celebrate ka of what you have. Ngayon set off ka na, patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Some of you are traveling or leaving a old house. Ngayon handa ka na bumukod. Handa mo na ibukod ang pamilya mo o handa ka na maghanap
maghahanap ng permanenteng bahay for you. Meron din sa inyo na parang iiwanan na yung mga past relationships or past na trabaho o ginagalawan kasi alam mong hindi na yun para sa'yo. Humaharang sila sa mga bagay na binubuo mo o valuable para sa'yo patungo sa iyong kinabukasan. Kaya ngayon parang sabi mo, now is the right time for you to really cultivate or have something back in your life. Meron din sa inyo parang sabi ng spirit guides mo na ready ka na to move. Iiwanan mo na yung isang bagay na hindi na gumagana or iiwanan mo na yung mga pagkakataon or offer or endeavor na na-realize mo na hindi pala para sa'yo, na parang time na for me to let it go and chase something new. Whether, nakita ko ito, may iwanan kang career may iwanan kang trabaho, or either, meron kang iniwanang employee job, trabaho, at ngayon gusto mo na mag-solo, gusto mo na parang tumayo ng sarili mong negosyo o tumayo sa sarili mong paa. No? Ngayon talaga nagkaroon ka ng lakas sa loob na gawin yan. So the 8 of Cups, i-clarify natin. 8 of Cups being clarified by the 8 of Swords. Wow, 8 is abundance. Oh, 8 pala. 8 of Wands, 8 of Cups, and 8 of Swords. Wow, abundance is coming to you. Talaga naman. You are blessed with abundance and resources. Magkakaroon ka na ng diskarte at kaperahan para gawin o magkaroon ka ng money, kaching sa mga bagay na gusto mo. Kaya 888 is here telling you talaga namang may pera ka. For some of you, sinasabi rin ng spirit guides mo na tapos ka na sa mga panahon na feeling mo stuck ka. Hindi ka na stuck, magkakaroon ka na doon ng lakas para kumawala doon sa mga bagay na parang feeling mo nakakulong ka, parang feeling mo nobody's there taking care of you, o parang there's no assistance o walang paggalaw, o parang feeling mo hindi ka na makahanap ng solusyon. Ngayon makakawala ka na doon. Iiwanan mo na yung mga bagay na parang feeling mo you're so alone, you're so empty, parang feeling mo there's nobody there to guide you, to help you. Sabi ng spirit guides mo, yes, magkakaroon ka na daw ng pagkakataon this time na gawin yan, trabahuhin yan, at lakarin yung mga bagay na dapat noon mo pa ginawa. Kasi nakita ko parang pinagkait sa'yo to Parang pinagkait sa'yo yung pagkakataon, kaya naiwan ka dito, nalagmok ka dito. Hindi mo to choice na maiwan dito o malagay sa ganitong sitwasyon, pero before wala kang choice. Pero ngayon, meron ka ng lakas sa loob na lumaban, ilaban, gawin yung mga bagay na gusto mo, aalis ka na, kakawala ka na sa mga bagay na nagpalugmok sa'yo. So congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Judgment card. Yes, talaga magigising ka na. Kaya ready ka na to walk away. Magagawa mo lang tong walking away and choosing your better option, your better future because nagising ka. Kaya kailangan Libra, kapag nagising ka daw sa isang bagay this week, whether tungkol sa relasyon, tungkol sa trabaho mo, tungkol sa pangarap mo, o tungkol sa kapirahan mo, anything, na para ma-realize mo this week na parang, okay, mali pa rin yung akala ko. Okay, mali pa rin yung ginagawa ko. Okay, mali ka pala. So kung may mga ginagawa ka this time, and na-realize mo yung katotohanan, nagising ka sa katotohanan, actionan mo daw. Huwag mong tutulugan, huwag mong iisantabi, huwag mo daw iwawalang bahala, okay? Make sure na kung meron kang nalaman, meron kang na-realize, actionan mo para maitama mo agad, okay? The Judgment card is being clarified clarify natin. Spirit guides bigyan kay Libra ang sagot sa kanyang Judgment card. Ano yung dapat siyang magising sa isang bagay? Lumilipad siya, Wheel of Fortune, tungkol sa iyong kapalaran daw. Meron kang ginagawa na hindi umaandar yung kapalaran mo. Halimbawa, sa negosyo, bakit hindi siya kumikita? Ano nangyayari? Ba't di kumikita yung negosyo ko? Medyo magising ka sa katotohanan na baka meron kang binibenta hindi mo pala mabenta. O kaya yung tindahan mo masyadong hindi ka pansin-pansin kaya hindi lumalapit yung customers. O kaya baka naman meron kang mga empleyado na masungit sa kliyente kaya hindi kayo pinapasok. So make sure meron ka daw dapat isipin na paraan kung bakit merong hindi gumagana o bakit merong hindi umaandar sa ginagawa mo. Halimbawa, meron kang inaasikasong papers to go abroad. Bakit hindi gumagana? Bakit na-delay? So kailangan mo daw busisiin ano yung mali mong ginagawa, ano yung maling papers, ano yung maling sistema. Kailangan mo daw ma-figure out daw para umayos na yung swerte mo, para umikot na yung kapalaran in your favor. Okay? Meron ka daw dapat talagang alisin o ma-realize o mapulot na katotohanan about someone or sa sistema mo. Pwedeng araw-araw na routine mo din. Baka mamaya may routine ka pala nagpapahirap sa'yo kaya hindi umaalagwa-alagwa yung blessing sa'yo, okay? In the area of your fortune, you have the Justice card here. Like I've said, darating sa'yo ang hustisya ngayong linggong ito. For some of you na meron mga legal battles, meron mga documents, papers, legal papers na inaasikaso, visa and all, sabi ng spirit guides mo, ayan na, paparating na sa'yo ang good fortune, mahasagot na yan at ang resulta ay in favor sa'yo. So congratulations. For some of you, may pinaghahatian na mga legal
legal na paraan, mga iniisip mo baka matalo ka, no? Magkakaroon ka ng magandang resulta dyan and the balance will be restored in your life. Meron din sa inyo na parang pinagkait na pagkakataon before, ayan, babalik na yung pagkakataon na yan at this time around para sa'yo na yan. No? Kung meron ka mga naramdaman dati na parang unfair, ngayon magiging pantay na lahat. Magiging balanse na. So congratulations Libra. Meron din ako nakita na parang magkakaroon ng kontrata. So kung meron man sa inyo na umaasam o naghihintay ng kontrata, paparating na siya ngayon sa job, sa bahay, I'm seeing selling or buying a house, car, or a job na ngayon pipirmahan mo, congratulations, may kontrata ka na. Libra, Justice cards being clarified by the Three of Pentacles. Yes, all about other people. You are now set off working with other people, collaboration, cooperation. This is like having the beautiful negotiation, ha? Parang ugnayan, agreement, having the yes card. Kung ikaw man ay nagbebenta ng property, bumibili ng property, or nagbebenta ng condo, something like that, client-based man ang iyong trabaho o negosyo, nakita ko na mapapa-oo mo mga taong ito at ipagkakaloob nila yung deserve mong makuha this time. So congratulations. You're about to meet the people. Talagang swak-swak kayo. Lahat kayo ay nagko-collaborate, cooperate, and they are seeing your value and they are seeing your worth. So congratulations, Libra. In the area of your divine advice, you have Temperance card here. Ituloy mo lang daw yung ginagawa mo. Don't lose sight. Continue alchemizing, creating, pagbubuo, pag-create o paghihinog ng mga bagay-bagay. Parang sabi ng spirits mo, hindi pa daw hinog yung isang bagay o isang ginagawa mo, kaya wag mo daw pilitin. Okay? Meron ka daw ginagawa this time o meron kang inaasikaso na matagal mo nang ginagawa pero wag mo daw piliting mahinog. Try to cultivate and cooperate and work on it pa. Huwag ka daw mawala ng pag-asa and also huwag ka daw mawala ng pasensya, Libra. Continue creating it. Huwag ka mainip. Ito yung matagal na bagay eh. Parang hindi pa daw right timing eh. So make sure na daanan mo lang, huwag ka masyadong mainip sa ginagawa mo. Okay? The Temperance cards being clarified by magandang payo ang spirits mo. Huwag mo daw piliting pahinugin ng isang bagay kasi mapait o kaya madakta pa. So make sure huwag mo hayaan na maging premature ang ginagawa mo, okay? The Judgment cards being clarified by the Ten of Cups. Yes, especially for something na pangmatagalan. For your family, for your house, sa lupa na inaasikaso mo o kaya para sa pag-aaral ng mga anak o para sa kinabukasan nila mo o kaya for retirement mo, huwag mo daw madaliin. Okay? Make sure na dinadaanan mo yung proseso, huwag mo agad kunin yung resulta agad-agad, baka nga hindi pa hinog, hindi pa okay. So make sure kung talagang para sa kinabukasan or for the betterment of your family, daanan mo lang yung proseso, huwag ka mainip, huwag mo i-shortcut, okay? Have more patience, especially kung para sa kinabukasan ng pamilya, okay? Libra, ang outcome mo pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita additional messages from a divine. Ano kaya itong makakatulong sa'yo this time? You have Harp, great happiness. Yes, ito yun. With the Ten of Cups, great happiness for the family. Kaya continue cultivating the peace, love na meron ka sa pamilya mo. Another message, you have Ant, work, achievement, success. Yes, ang mga pinaghirapan, definitely magkakaroon ng magandang resulta daw. Another message, you have Heart, love, deep affection, and caring. Yes, pagmamahal for the family, for your job, for your future. Yan daw ang kailangan mo payabungin this time. Ano ba yung mga mahal mo? Ano ba yung mga gusto mo? Yun daw ang dapat mong kapitan. Okay? Another message, you have target, a goal-oriented person. Yes, ngayon kailangan talaga nakafocus ka. Like I said here, kanina, samba yung kanina. With the 8 of Wands, yes, dapat nakafocus ka sa mga goals mo. Hindi pwedeng nawawaglit, hindi pwedeng nadidistract, hindi pwedeng lumalaylay ang performance. Continue focusing on the target. Okay? Another message, you have January. Importante po ba sa inyo ang buwan ng January? O may family member ka na January or anniversary, ganyan, o birthday, this is a confirmation na meron kang dapat asikasuhin sa kanya. Or you will reach a milestone in January. So congratulations. Another message, you have Angel, meron ka daw angel, spiritual guide. Like I've said, Archangel Michael is here protecting you and guiding you. Congratulations. Another message, Camel, persevere and you will overcome problems. Yes, magsumikap ka lang talaga at magkaroon ka ng sigasig sa trabaho. Malalagpasan mo din yung problema na yan. Okay? Another message, you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. O ngayon, kailangan talagang daanan lahat ng ito. Lahat ng pinag-usapan natin kanina, Libra, daanan mo yan para magkaroon na ng success. Kasi sa ngayon daw, wala pa. Kaya kailangan gawin mo na yung mga bagay na dapat gawin na pinag-usapan natin para mag-accomplish na yung gagawin mo, okay? Another message, you have dark woman, babae daw na morena sa buhay mo. Kailangan mo daw siyang kausapin. Baka meron daw concern tungkol sa kanya na dapat mong busisiin. Another message, you have owl, good advice from a wise person. Yes, makakatanggap ka daw ng magandang payo mula sa isang matino o talagang wais na tao sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng kalinawan, okay? Ito talaga yun, a helping hand.
Yun yung taong yun yung owl. Another message na pagka-focusan mo this week, you have freedom, kalayaan to do things. Now, get your freedom, get things that will make you happy, na bukal sa loob mo, na hindi ka napipilitan, na hindi ka pinipilit. Ngayon, chase your freedom this week. Okay, Libra? Libra, pag-usapan natin na yung outcome, ano kaya ito, but first, ihanda mo na yung isang tanong, yung pangmalupitang isang tanong, sasagutin ko yan later. Ang outcome mo for the week, Libra, you have, wow, Queen of Wands. Enjoying your life. Nakita ko na sobrang saya mo. Getting what you want, getting what you deserve, yung mga bagay na pinagkait, nandito na. Kaya parang napakaluwag na ng dibdib mo. Hindi mo na iisipin yung sasabihin ng ibang tao. You're just gonna do what you want. Gagawin ko yung gusto ko, wala akong pakialam sa inyo lahat. Ganyan. Ang iniisip mo ngayon, kaligayahan mo. Kaya naman, Libra, kung meron ka mang sisimulan, meron ka mang gagawin, go, push, gawin mo na yan. Because you have the enormous confidence, talent, skills na ipamalas yung mga gusto mo. Being happy in what you're trying to do. Gusto mo mag-zumba, gusto mong gawin yun, kumain doon, gawin yan, gawin mo. Because that will make you happy. Nakita ko rin dito na parang don't let other people dim your light. Don't let other people dim your light. Do what you want. Yung magkapaligaya sa'yo, yung malapit sa puso mo, and do it with confidence, with good aura, with charm. Nakita ko dito na parang self-love, self-care ka din. So Libra, ngayon maganda pag tuunan mo din na pansin daw yung sarili, kung nakita ko, pwede ka magpasalon, magpaganda, bumili ka ng makeup, bumili ka ng bag. It's all about loving yourself and parang bibigyan mo ng kaligayahan at saka satisfaction ng sarili mo this time. Kebero sa ibang tao. Kebero sa ibang tao. Hayaan mo sila. If you're happy, you're happy. At kung ano man sabihin nila, huwag mong pansinin. Okay? Queen of Wands, being clarified by the Five of Wands. Yes, this is all about you winning the competition, or kung may mga gumugulo sa'yo, may mga taong gumugulo sa'yo, hayaan mo sila. Nakita ko ito, your confidence will make you win against these other people. Your confidence and charm and talagang charisma ang magiging dahilan para umangat ka laban sa mga taong ito. You're gonna win. You're gonna win this. Kung meron ka mang competition, presentation, kung ikaw man nag-a-apply sa trabaho, nakita ko na ikaw mapapansin, the spotlight is yours at ikaw magwawagi. Ikaw ang makakakuha ng yes, ikaw ang makakakuha ng mga bagay na gusto rin makuha ng ibang tao pero ikaw ang pinagpala. Kaya talaga may blessing ka this time. You're gonna get something na gusto rin makuha ng ibang tao pero ikaw ang magwawagi. So congratulations, Libra. That is your July 7 to 13 reading. Tumakura tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So, Libra, close your eyes. Use your concentration at pag-isipin mo lang yung question mo this time. Spirit guides, ibigay kay Libra ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Binigyan kita ng Angel Whisper card. Bibigay sa iyo ng clarification para sa tanong mo na yan. You have 1 and 2 because your angel is around you at binibigyan ka ng kalakasan para masagot tong tanong na to. So, Libra, open up your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is the 5 of Cups in reverse. You have the 9 of Swords upright. You have no. And you have helpful people. Ngayon, kailangan mo doon ng mga taong tutulong sa'yo, Libra, kasi hindi mo pa kaya. Marami kang problema regarding to that question. Hindi ka na makatulog siguro o masyado mo itong dinidibdib. Sobrang worry mo na sa question mo na yan. Hindi mo na kaya. Kaya kailangan mo talaga ng mga taong tutulong sa'yo para masolusyonan yan. O magbigay sa'yo ng assistance, help, guidance para masagot itong tanong mo. Okay? Sabi ng spirit guides mo, 5 of Cups in reversed. Ibig sabihin, hindi ka makapag-let go sa past. Kailangan mo daw i-let go yung mga bagay-bagay para yakapin yung mga bago. Kaya ka na problema kasi pilit mo pa rin niyayakap yung mga bagay na nasa past na, tapos na, wala na dapat asahan doon. Kailangan mo na isara yung past. Ngayon, harapin mo doon yung now mo, yung future mo. Learn to let go. Learn to let go para ma-let go mo na ito mga worry, stress, mga alalahanin, mga talagang dinidibdib mo ng mga problema. Kailangan i-let go mga bagay-bagay para makuha mo yung karampatang para sa'yo. Sabi ng angel mo, no pa daw. Regarding to your question, no, hindi daw. And you need helpful people na makakatulong sa'yo para mapagaan ang loob mo, masolusyonan yan, at makapag-let go ka na sa mga bagay na dapat mo nang bitawan. Okay, Libra? That is the answer to your question. Hopefully po yung nasagot ko yan. This is also your July 7 to 13 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.